Ipikit ninyo ang inyong mga mata at isipin ang isang fighter jet na lumilipad sa bilis na 1,000 kilometro bawat oras. Paano nito matutukoy ang lahat ng kalaban na nagtatago sa paligid nang sabay-sabay kahit na hindi gumagalaw ang antena nito kahit 1 milimetro? Ang modernong labanan sa himpapawid ay hindi na nakadepende sa lakas ng misil kundi sa kung sino ang unang makakatukla sa kalaban. Ngayon, hihimayin natin ang buong kamanghamanghang siyentipikong prinsipyo ng AESA radar na matagumpay at independyenteng na-develop ng mga siyentipikong Timog Koreano sa pinakamataas na antas sa buong mundo matapos tanggihan ng Amerika ang paglipat ng teknolohiya. Dati nakala natin na ang pinakamahalagang salik na nagdedetermina sa performance ng isang fighter jet ay ang lakas ng makina o ang aerodynamic na disenyo nito. Ngunit iba na ngayon. Ang tunay na utak at linya ng buhay ng isang fighter jet ay ang radar nito. Kahit gaano pa kalakas ang mga armas na dala nito ang fighter jet na hindi nakakakita sa kalaban, ay isa lamang mamahaling target na nakalutang sa kalangitan. Lalo na sa mga modernong larangan ng digmaan, ng mga maliliit na stealth drone na gawa sa Iran ay nagiging bagong banta na sumisira sa mga network ng radar. Ang mga banta na kasing laki ng insekto ay mayroong napakaliit na radar cross-section RCS pun intended. Gamit ang mga lumang radar, imposibleng matukoy ang mga maliliit na bagay na ito na lumilipad ng mababa sa mga gilid ng bundok. Katulad ito ng paghahanap ng itim na lamok sa gitna ng madilim na gubat gamit ang sariling mga mata. Subalit sa sandaling gumana ang libu-libong mata ng AESA radar na sariling gawa ng Timog Korea, tuluyang magbabago ang takbo ng labanan. Ang mga dating hindi nakikitang kalaban ay malalantad sa liwanag. Maligayang pagdating sa pandaigdigang ekonomiya. Ngayon, dadalhin ko kayo sa unahan ng modernong electronic engineering at radio physics. Ang AESA o Active Electronically Scanned Array Radar na ating susuriin ay hindi lamang isang simpleng makina. Ito ay isang pinakamataas na uri ng quantum electronic at control system kung saan libu-libong mini radar ang gumaganap na parang isang higanteng buhay na organismo. Mabibilang sa daliri ang mga bansang may ganitong teknolohiya sa buong mundo. Ang top secret na teknolohiyang ito na dating monopolyo lamang ng Amerika, Russia at ilang mauunlad na bansa sa Europa ay nakumpleto ng Timog Korea sa loob lamang ng mahigit 10 taon sa pamamagitan ng pagsasama ng sarili nilang kakayahan sa semiconductor at mga software algorithm. Hindi lamang ang KF-21 Boromai kundi pati na rin ang FA-50 light attack aircraft ay handa ng protektahan ang kalangitan ng gitnang silangan at Europa taglay ang malahalimaw na mga matang ito. Anong siyentipikong prinsipyo ang nakatago rito kaya maging ang Amerika ay hindi napigilang mamangha sa tagumpay ng Timog Korea? Bago natin hiyamin ang mga prinsipyo nito, kailangan muna nating maunawaan kung bakit umabot sa limitasyon ng mga lumang radar. Dati karamihan sa mga fighter jet ay gumagamit ng mechanical radar o MSA mechanically scanned array na may hugis platong antena. Sa paraang ito, pisikal na pinapaikot ng motor ang antena pataas, pababa, pakaliwa at pakanan upang maglabas ng radio waves at tumanggap ng mga bumabalik na signal. Sa madaling salita, parang may hawak kang flashlight na may maliit na liwanag at direkta mo itong itinututok sa iba't ibang direksyon sa loob ng madilim na kwarto upang maghanap ng bagay. Ang nakamamatay na kahinaan ng mechanical na paraan na ito ay ang bilis. Dahil ang antena ay isang mabigat na bloke ng metal, inaabot ng ilang segundo upang mascan mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Sa modernong labanan sa himpapawid, ang ilang segundo ay parang isang kawalang hanggan. Habang ang fighter jet ng kalaban ay gumagalaw sa bilis na Mach o may papalapit na misil sa maikling sandaling lilingon ng radar, ang kalaban ay maaari nang mawala sa screen o makapasok sa ating blind spot. Ang mas malaking problema ay ang kawalan ng kakayahang harapin ng maraming banta ng sabay-sabay. Upang masundan ng tutok ang isang target ng mekanikal na radar, ay kailangang ilock ang antena sa direksyon nito. Kapag nasa lock-on state na wala nang makikita ang radar sa ibang direksyon. Kung gagamit ang kalaban ng maraming drone bilang patibong para makuha ang atensyon ng ating radar at saka magpapakawala ng tunay na strike missile mula sa ibang direksyon, tayo ay magiging walang kalaban-laban dahil sa depektong ito. Sa istruktura, dagdag pa rito tinapos na ng pag-unlad ng stealth technology ang buhay ng mga mechanical na radar. Ang mga maliliit na drone na ginagamit ng Iran o North Korea ay may maliliit na katawan na gawa sa plastic o composite materials kaya napakababa ng radio wave reflection rate nito dahil limitado ang lakas ng radio waves na ibinabato ng mechanical na radar at dumadaan lang ito ng isang beses halos imposible sa pisika ang matukoy at mapanatili ang pagsubaybay sa mga target na may mababang reflection rate. Ito ang panahon na kailangan na ng bagong paradigm. Gayon din ang mga mechanical na radar ay lubhang madaling masira sa aspetong pisikal.
Kapag gumawa ng mabilis na pag-iwas ang fighter jet at nakatanggap ng napakalakas na gravity acceleration, matinding stress ang nararanasan ng umiikot na motor at gimbal system. Kung masunog ang motor ng radar o masira ang mga gear sa gitna ng labanan sa himpapawid ang piloto, ay maiiwan na parang nakapiring habang nakikipaglaban sa mga mababangis na hayop. Kinailangan nating lumagpas sa mga pisikal na limitasyon at lumipat sa dalisay na mundo ng mga elektron na gumagalaw kasing bilis ng liwanag. Upang ganap na malampasan ang mga nakamamatay na kahinaan ng mechanical na radar, lumitaw ang electronic radar. Sa simula na develop ang Passive Electronically Scanned Array o PESA radar, nagtagumpay ang PESA na panatilihing nakapirmi ang antena at ibaluktot ng elektroniko ang direksyon ng radio waves. Ngunit nag-iisa pa rin ang transmitter na gumagawa ng radio waves, isang malaking vacuum tube sa loob ng fighter. Yet, isa pa rin itong hindi perpektong sistema na umaasa sa isang puso. Ang paggamit ng isang malakas na transmitter ay nangangahulugan na kapag nasira ito o natamaan ng kalaban ang buong radar ay tuluyang mawawalan ng silbi. Mayroon itong single point of failure. Bukod pa rito dahil ang radio waves mula sa isang pinagmulan ay ipinamamahagi sa napakaraming antenna elements, malaki ang nawawalang enerhiya at may malinaw na limitasyon sa frequency bandwidth na kayang iproseso ng sabay. Ang totoong sabay-sabay na pag-atake sa maraming target ay malayo pa sa katotohanan. Mas naging mahigpit ang mga kinakailangan sa modernong digmaan. Kailangang matukoy ang mas maliliit na target mula sa mas malayo at mas mabilis habang nilalabanan ng radio jamming ng kalaban. Ang isang fighter jet ay binigyan ng malupit na misyon na sabay-sabay subaybayan at atakihin ang 12-dosenang target mga jet ng kalaban sa himpapawid base ng anti-aircraft missile sa lupa at mga barkong pandigma sa karagatan. Gamit ang lumang filosofiya, hindi kailanman malulutas ang komplikadong equation na ito. Sa mismong limitasyong ito, nakamit ng electronic engineering ng sangkatauhan ng isang revolusyonaryong pag-unlad. Paano kung itapon na ang isang higanting transmitter at direktang ilagay ang libu-libong maliliit na transceiver sa ibabaw ng antena? Ito ang panimulang punto ng Active Electronically Scanned Array AESA radar, ang ebolusyon mula sa isang malaking centralized system patungo sa isang distributed intelligence system na binubuo ng libu-libong independyenteng selula. Isa itong teknolohikal na quantum jump na maihahambing sa biolohikal na ebolusyon. Hinarap ng Agency for Defense Development at Hanwha Systems ng Timog Korea ang tila imposibleng hamong ito. Ang pangunahing teknolohiya ng AESA radar sa mga F-35 at F-22 ng Amerika ay nakatago sa mahigpit na seguridad at walang kahit anong kaalyadong bansa ang nagbahagi ng lihim kung paano gawin ang mga mata ng fighter jet na ito. Nagsimula tayo mula sa simula naharap sa matinding pagsubok na tuklasin ang lahat mula sa pisika ng radio waves hanggang sa materials engineering ng semiconductors. Ang prosesong ito ay parang pagtatanim ng libu-libong maliliit na antena sa ibabaw ng mga semiconductor chips. Ang bawat module ay isang perpekto at independyenteng radar na kayang gumawa, magpadala at tumanggap ng mga pinalakas na signal ng radio waves. Tinatawag itong TRM o Transmit Receive Module. Sa nguso ng KF, 21 Boromai, mahigit 1,000 ginintuang TRM modules ang siksik na nakatanim. Ang pagkakaroon ng libu-libong mata ay nangangahulugan ng kahangahangang kaligtasan, survivability. Kahit na matamaan ng machine gun ang bahagi ng radar antenna o masira ang 12-dosenang module dahil sa mahabang paglipad, hindi apektado ang buong sistema. Agad na i-redistribute ng mga natitirang gumaganang module ang power at sasaluin ng tungkulin upang mapanatili ang paggana ng radar ng malapit sa 100%. Tinatawag itong graceful degradation ang natatanging pilosopiya ng kaligtasan ng AESA. Ang libu-libong modules na ito ay pisikal na nakapirmi, hindi sila lumilingon. Kung ganun paano nakakapag-scan sa malawak na kalangitan ang radar plate nang hindi gumagalaw ngunit nagpapadala ng radio waves pataas, pababa, pakaliwa at pakanan. Dito pumapasok ang tunay na mahika ng radio physics at ang pinakamahalagang sikreto ng AESA radar, ang larangan ng beam. Steering. Ito ang sining ng labis na tumpak na pag-control sa interference phenomenon ng mga alon. Naalala ba ninyo ang Huygens Principle noong nag-aaral pa kayo ng pisika? Kung magbabato ka ng maraming bato ng sabay-sabay at nakahilera sa isang tahimik na lawa, ang mga bilog na alon mula sa bawat bato ay kakalat at magsasapawan. Kapag nagtagpo ang tuktok at tuktok ng alon, dodoble ang taas nito, at kapag nagtagpo ang tuktok at ilalim ng alon, magiging patag ito. Ang mga pinagsamang alon na ito ay bubuo ng isang higanteng tuwid na alon na susulong. Ganito rin ang mga TRM module ng AESA radar. Kapag ang higanteng bilang ng modules ay nagpalabas ng radio waves sa eksaktong parehong oras, magkakaroon sila ng constructive interference sa harapan na bubuo ng isang napakalakas at matulis na beam na didirekta.
Ito ang prinsipyo kung paano tumitingin sa unahan ang radar. Ngunit ang gusto natin ay malayang maibaluktot ang direksyon ng beam nang walang ginagamit na motor para ikutin ang antena. Paano natin mababago ang direksyon ng radio waves? Ang sagot ay nasa time difference. Mas tiyak ang phase difference. Ipalagay natin na mula sa pinakakanang module hanggang sa pinakakaliwang module ng radar panel ay sunod-sunod na naglalabas ng radio waves na may napakaliit na pagitan ng oras. Ang radio wave mula sa kanan na naunang lumabas ay malayo na ang narating habang ang nahuling wave sa kaliwa ay kararating pa lamang mula sa antena. Kapag nagtagpo ang mga alon na ito sa himpapawid, ang anggulo ng wavefront kung saan nangyayari ang constructive interference ay kikiling sa kaliwa. Bilang resulta, ang buong direksyon ng radio wave ay liliko pa kaliwa. Ito ang pinakadiwa ng electronic beam steering. Sa likod ng bawat TRM module ay mayroong ultra-precise electronic component na tinatawag na phase shifter na kumokontrol sa tiyempo ng pagpapalabas ng radio wave sa antas ng picosecond. Sa pamamagitan ng maliit na manipulasyon sa oras na ito, ang radar beam ay malayang lumilipad sa lahat ng direksyon, pataas, pababa, pakaliwa, pakanan. Dahil walang motor, wala ring inertia. Ang oras na kinakailangan upang ilipat ang direksyon ng beam mula sa harap patungo sa dulong kaliwa at pabalik sa dulong kanan ay nasa microsecond lamang. Habang lumilingon pa lang ng isang beses ang mechanical na radar, ang AESA radar ay na-scan na ang buong kalangitan ng 10,000 beses. Ito ay isang napakabilis na scanning speed na may hahalin tulad sa mabilisang pag-on at pag-off ng libu-libong laser pointers upang bantayan ang harap, likod, kaliwa at kanan ng sabay-sabay. Dahil sa napakabilis na bilis na ito, ang AESA radar ay kayang iscan ang malawak na bahagi ng kalangitan gamit ang isang beam habang bumubuo ng isa pang beam upang subaybayan ang kalaban. Kung hahatiin sa ilang grupo ang mga modules, ang bawat grupo ay maaaring magpadala ng beams na may iba't ibang frequency sa magkakaibang direksyon. Ang 300 modules ay sumusubaybay sa fighter jet sa unahan, ang 400 ay nagbabantay sa air defense network sa lupa, at ang natitirang 300 ay gumagabay sa mga missile, posible na ang multi-mission capability. Ito ang unang dahilan kung bakit natutukoy ng mga fighter jet ng Timog Korea ang mga stealth drone ng Iran. Itinatago ng stealth drone ang lokasyon nito sa pamamagitan ng pag-absorb ng radio waves o pag-reflect nito sa ibang direksyon. Ngunit binabago ng AESA radar ang anggulo ng beam sa bilis ng liwanag at walang humpay na tinatamaan ang target mula sa lahat ng direksyon. Kahit anong ganda pa ng stealth design, tiyak na may maliliit na radio waves na babalik mula sa partikular na anggulo at hindi palalagpasin ng ultra-high-speed scan ng AESA ang maliit at mabilis na reflection na ito. Bukod pa rito, kayang itaas ng AESA radar ang lakas ng transmission at sensitivity ng reception ng husto. Kahit nakasing hina lang ng boses ng lamok ang bumabalik na signal, ang daan-daang receiving modules ay tinitipo ng maliliit na signal na ito para i-amplify at i-synthesize ng digital. Ang ingay sa background ay kinakansela at gumagana ang advanced signal processing algorithm upang eksaktong kunin ang signal ng target. Sa harap ng digital magnifying glass na ito, malinaw na makikita ang napakaliit na RCS ng isang stealth drone. Ngunit upang maisakatuparan ang lahat ng mahikang ito sa totoong buhay, kailangang malampasan ang napakalaking balakid. Ano ang mangyayari kung isisiksik mo ang libu-libong transceiver modules sa isang maliit na espasyong kasing laki lamang ng palad? Ang sagot, init. Tuwing nagpapalabas ng radio waves ang bawat module, naglalabas din ito ng napakatinding init. Kung hindi mapapalamig ng maayos ang init na ito, mabilis na matutunaw ang antena o babagsak ang performance nito. Ang tunay na kalaban sa paggawa ng radar ay hindi ang fighter jet ng kaaway kundi ang init. Dati ang mga unang henerasyon ng AESA radar ay gumagamit ng semiconductor material na tinatawag na gallium arsenide. Bagamat maayos ang performance nito, masyado itong marupok sa init kaya hindi pwedeng basta-basta itaas ang output ng radar. Kapag itinaas ang output, iinit ito at masusunog ang material. Sa huli, nanatiling limitado ang range ng radar. Parang may napakalakas na mata pero hindi maimulat ng maayos dahil baka pumutok ang mga ugat nito. Ang bumasag sa limitasyong ito ay ang napakahusay na teknolohiya ng Timog Korea sa semiconductor. Ang Timog Korea ang nangunguna sa mundo sa semiconductor. Upang malampasan ang limitasyon ng gallium arsenide, ginamit natin ang next generation semiconductor material na gallium nitride ng buo sa ating AESA radar. Ang gallium nitride ay may power density na 10 beses na mas mataas kaysa sa gallium arsenide at napakahusay din ng thermal conductivity nito kaya nananatiling stable ito kahit sa napakataas na temperatura. Gamit ang material na ito, kahit pareho ang laki ng module, kaya nito magpadala ng mas malakas na radio waves sa mas malayong distansya.
Ang AESA radar ng Timog Korea na may gallium nitride semiconductor ay may malayong higit na range kumpara sa mga naunang radar. Kaya nitong maglabas ng mas mataas na output habang tinitiis ang init. Parang binigyan mo ng paningin ng agilang isang pilotong may normal na paningin. Mula sa 12-dosenang o daan-daang kilometro ang layo kung saan hindi pa tayo nakikita ng kalaban o stealth drone, alam na natin ang eksaktong lokasyon nila at handa na tayong pindutin ang buton ng missile. Ngunit kahit gaano kaganda ang semiconductor, walang silbi ito kung hindi pisikal na maaalis ang init. Dinala ng mga mananaliksik ng Timog Korea sa sukdulang antas ang liquid cooling system kung saan naglatag sila ng maliliit na tubo sa likod ng mga modules at nagpaikot ng espesyal na cooling water sa napakabilis na daloy. Ang thermal management engineering na ito na perpektong nagpapalamig sa napakainit na hanging ibinubuga ng libu-libong module sa loob ng limitadong espasyo ng fighter jet ay isa sa pinakamahigpit na inililihim sa AESA radar ng Timog Korea. Ngayon mayroon na tayong malakas na output at perpektong kakayahan sa beam steering. Ano ang susunod na hakbang? Ang papel ng utak. Kapag kumukuha ang radar antenna ng milyon-milyong data ng radio waves bawat segundo, kailangang iproseso ito ng real-time ng computer ng fighter jet. Sa kalangitan ay may mga ulap at ibon at sa lupa ay may matataas na gusali at bundok. Lahat ng ito ay nagre-reflect ng radio waves at lumilikha ng noise sa radar screen. Hindi kinaya ng mga lumang computer ang napakalaking data na ito kaya lumalabas ang maraming pecking target sa screen na nakakalito sa piloto. Ngunit ang AESA radar ng Timog Korea ay nilagyan ng pinakamabilis na data processor at filtering algorithm na malapit na sa artificial intelligence. Gamit ang Doppler effect, mathematically nitong binubura ang reflection mula sa mga hindi gumagalaw na bundok o gusali at tanging ang signal lang ng mga gumagalaw na target ang kinukuha. Ang nakakagulat ay ang bilis nito. Ang radar ng KF-21 ay kayang sabay-sabay na subaybayan at i-classify ang mahigit 1,000 target sa himpapawid lupa at dagat. Mabilis nitong kinikilala kung ang bawat target ay fighter jet, pampasaherong eroplano misil o suicide drone ng Iran sa pamamagitan ng pagsusuri sa laki ng RCS at flight pattern. Hindi na kailangan ng piloto na gumawa ng komplikadong kalkulasyon. Ang ranggo ng mga pinakamapanganib na target ay direktang ipinapakita sa helmet-mounted display. Ang sabay-sabay na kakayahang makipaglaban simultaneous engagement ay ganap na nagbabago sa konsepto ng modernong labanan sa himpapawid. Habang lumilipad paharap ang isang KF-21, binabantayan nito ang kalaban sa itaas, sinusubaybayan ng low-altitude stealth drone na nagtatago sa bundok sa ibaba at sabay na nagpapadala ng radio waves para tukuyin ang posisyon ng air defense radar sa lupa. Ang dating trabaho na pinaghahatian ng isang early warning aircraft at isang grupo ng mga fighter jet ay magagawa na ngayon ng isang fighter jet lamang na may AESA radar. Bumalik tayo sa posisyon ng kalaban. Ano ang huling taktika na magagamit ng stealth drone o cruise missile ng Iran upang sirain ang network ng AESA radar ng Timog Korea electronic warfare, partikular ang radio jamming? Magpapadala ang kalaban ng malakas na jamming signals para paralisahin ang ating receiver o magpadala ng mga pecking target upang linlangin ang piloto. Dahil ang mechanical na radar ay nakapirmi sa isang frequency, kapag nalaman ng kalaban ang frequency na iyon at nag-jam, magkakaroon ng whiteout sa screen at tuluyan itong mabubulag. Subalit ang lumang taktikang ito ay hindi epektibo laban sa AESA radar. Dahil ang AESA radar ng Timog Korea ay may pinakamalakas na kalasagang frequency hopping. Ito ang teknolohiya ng random na pagpapalit ng frequency ng radio waves ng libu-libong beses bawat segundo. Sa oras na malaman ng kalaban ang ating frequency at mag-jamming ang ating radar, ay lumipat na sa ibang frequency at patuloy na sinusubaybayan ang target. Kahit gaano pa kalakas ang electronic warfare equipment ng kalaban, imposibleng sundan ng AESA radar na nagpapalit ng frequency gamit ang encrypted pattern libu-libong beses sa isang segundo. Parang naglilipat ka ng istasyon sa radyo ng napakabilis para makinig. Hinding-hindi malalaman ng kalaban kung nasaang channel tayo. Mas nakakatakot pa, ang AESA radar ay kaya ring umatake sa electronic warfare, hindi lamang dumepensa. Ang napakalakas na radio energy mula sa libu-libong TR modules ay maaaring ipunin sa isang maliit na beam at direktang iputok sa electronic equipment ng drone o missile ng kalaban. Ginagamit ito na parang directed energy weapon. Ang drone na matatamaan ng malakas na microwave na ito ay masusunog ang circuit o mag-crash ang sistema at babagsak mula sa langit na parang bato. Ang AESA radar ay isang mahika na kayang gawin lahat ng sabay-sabay gamit lamang ang isang antenna, detection, tracking, communication, electronic defense at maging electronic attack. Ngayon maiintindihan nyo na kung bakit hindi ibinahagi ng Amerika ang teknolohiyang ito sa Timog Korea
at kung bakit lubhang nagulat ang buong industriya ng depensa sa mundo nang matagumpay itong ma-develop ng mag-isa ng Timog, Korea. Hindi lang isang piyesa ito kundi isang pamantayan na naghihiwalay sa mga henerasyon ng fighter jets at hindi dito nagtapos ang teknolohiya ng AESA ng Timog Korea. Sinimulan nilang liitin paganin at pawiin ang halaga ng malaking sistemang ito na orihinal na dinisenyo para sa medium-sized fighter tulad ng KF-21 Boracay. Ang target nito ay ang best-selling light attack aircraft ng K-Defense, ang FA-50. Ang pagsiksik ng AESA radar sa maliit na nguso ng light attack aircraft ay isang panibagong misyon na sumubok sa mga pisikal na limitasyon. Kapag lumiit ang espasyo, kailangan bawasan ang bilang ng modules. Kapag nabawasan ng modules, iikli ang saklaw. Bukod pa rito, mawawala ng espasyo para sa cooling system kaya lalala ang problema sa init. Upang malutas ito, itinaas ng mga inhinyero ng Timog Korea sa pinakamataas na antas ang husay ng gallium nitride at nagpakilala ng revolusyonaryong thermal management packaging na naghahalo ng air cooling at liquid cooling. Kinalahati ang laki ngunit pinaliit ng husto ang pagbaba ng performance, ang paglitaw ng FA-50 na nilagyan nitong compact na AESA radar ay nagdulot ng malaking pagyanig sa pandaigdigang merkado ng depensa, partikular sa gitnang silangan at Europa. Isang maliit at murang light attack aircraft na hango sa trainer jet ang nagkaroon ng mata na katumbas ng pinakabagong F-16, isang sasakyang panghimpapawid na may napakagandang cost-to-performance ratio ngunit may kasamang top-tier na radar. Naging perpektong solusyon ito para sa mga bansang may limitadong budget sa depensa ngunit nangangailangan ng agarang depensa laban sa mga banta ng stealth drones at cruise missiles. Sa partikular, ang gitnang silangan ay sumasakit ang ulo dahil sa mga drone tactics ng Iran. Ang pag-atake sa oil facilities ng Saudi Arabia ng mga suicide drone ng Iran ay nagpatunay na ang mga lumang mamahaling air defense systems o mga fighter jets na may mechanical radar ay hindi sapat upang ipagtanggol ang mga pulutong ng murang drones. Ang kakayahang hanapin at harangin muna ang hindi nakikitang kalaban ito, ang dahilan kung bakit baliw na baliw ang mga bansa sa gitnang silangan sa mga fighter jets ng Timog Korea na may AESA radar. Hindi ito simpleng pag-export lang ng armas. Sa komplikadong sitwasyon sa politika sa pagitan ng US at Iran, ang teknolohiya ng electronic engineering ng Timog Korea ay nagsisilbing game changer sa geopolitical balance. Ang pawis ng ating mga semiconductor engineers at defense scientists ay naging pinakamalakas na kalasag sa pagprotekta ng kalangitan ng iba't ibang bansa sa mundo. Wala nang mas magandang halimbawa na nagpapakita na ang kalayaan sa teknolohiya ay kalayaan sa pambansang seguridad. Ngayon, perpekto na nating naiintindihan ang pisikal at inhenyeriyang mekanismo kung paano tinutugis ng AESA radar ang stealth drones. Ang electronic beam steering na lumalampas sa limitasyong mekanikal, ang napakalakas na output at thermal management mula sa gallium nitride semiconductor, ang ultra-high-speed multi-target tracking mula sa libu-libong modules at ang hindi mabuwag na depensa sa electronic warfare gamit ang frequency hopping. Ang lahat ng elementong ito ay nagsasama parang isang symphony para makalikha ng absolutong bentahe sa modernong labanan sa himpapawid. Balikan natin ang tanong sa simula ng video. Paano matutukoy ang lahat ng kalaban sa paligid kahit hindi gumagalaw ang antena? Ang sagot, dahil hindi na kailangang gumalaw. Sa halip na pisikal na shell na tinatawag na antena, maaari na nating malayang pamunuan ang hindi nakikitang mundo ng alon gamit ang phase ng radio waves. Hindi na natin inuubos ang oras sa paghahanap sa kalawakan. Kontrolado na natin ang mismong kalawakan sa bilis ng liwanag. Kung ang mechanical radar ay parang flashlight na inililibot sa madilim na kwarto, ang AESA radar ay parang pag-on at pag-off ng libu-libong LED bulbs ng sabay-sabay upang gumawa ng perpektong network ng pagmamanman kung saan walang may tatagong anino. Kahit anong galing pang magtago ng stealth drone ng Iran sa mga gilid ng bundok, ang fighter jet ng Timog Korea na may AESA radar ay makikita ang napakaliit nitong radio wave reflection mula sa 12-dosenang kilometro ang layo at agad magpapakawala ng missile. Ang pagtanggi ng Amerika na ipasa ang teknolohiya ay sana naging mapait na pagkabigo para sa atin. Ngunit ginamit ng mga siyentipiko ng Timog Korea ang krisis na iyon bilang oportunidad. Ito ay isang himala na naging posible dahil sa ating determinasyon na gawin itong pinakamahusay sa buong mundo gamit ang sariling kakayahan at dahil sa ating napakalakas na infrastruktura ng semiconductor na nangingibabaw sa buong mundo. Ang asul na liwanag mula sa nguso ng KF-21 at FA-50 ay hindi lamang simpleng radio waves kundi isang maningning na dangal ng agham at teknolohiya ng Republika ng Korea. Ang kalikasan ng digmaan ay patuloy na nag-evolve.
drone swarms, hypersonic missiles, electronic warfare na may artificial intelligence ang kalangitan sa hinaharap ay magiging mas komplikado at mapanganib. Ngunit ang ating mga mata ay nakabukas na para sa kinabukasan. Ang teknolohiya ng AESA radar ay lalawak at magiging neural network ng buong defense system sa mga 6th generation fighter jets, sa mga Aegis destroyers ng Navy at sa next generation air defense network sa lupa. Sa malupit na mundo ng modernong digmaan kung saan ang nakakakita at nakakatira ng unang siyang mabubuhay na himay natin ngayon ang pinakamalalim na prinsipyo ng agham na nagdedetermina ng tagumpay o pagkatalo. Ang AESA radar na pinagsama-samang lakas ng radio engineering, semiconductor technology at sukdulang thermodynamics ay ang pinakakomplikadong pandama na ginawa ng tao. Ang dahilan kung bakit sikat ang K-Defense sa pandaigdigang merkado ay hindi lang dahil sa murang presyo kundi dahil sa labis na bentahe sa agham at teknolohiya. Nagbibigay ako ng malalim na paggalang sa maraming mananaliksik at inhinyero sa Timog Korea na nakamit ang napakalaking teknolohikal na tagumpay na ito. Ang kanilang pagpupursige at kaalaman sa araw at gabi ay nagsisilbing isang hindi nakikitang kalasag mas matibay pa sa bulletproof vest upang protektahan ang ating kalangitan. Ang pandaigdigang ekonomiya ay patuloy na maghuhukay ng malalim at tumpak sa mga nakatagong prinsipyo ng agham at teknolohiya na nagpapabago sa mundo at nagpoprotekta sa bansa upang ihatid ito sa inyo. Alin sa mga prinsipyo ng AESA radar ang pinakatumatak sa inyo? Ang pag-iwan ba sa mechanical antenna at paggamit ng mahika ng electronic engineering para ibaluktot ang beam gamit ang phase difference o ang lakas ng gallium nitride. Semiconductor na kayang tiisin ang matinding init. I-comment lang kung ano para sa inyo ang pinakamahalagang teknolohiya ng K-Defense. Hihintayin namin ang inyong mga malalalim na pananaw at opinyon. Kung ang video na ito ay nakatulong kahit papaano na ipakita kung paano binabago ng teknolohiya ng semiconductor ng Timog Korea ang pambansang depensa, mangyaring i-click ang like. Ang inyong suporta ang pinakamalaking lakas namin para gumawa ng mas malalim at dekalidad na science documentaries. At kung gusto nyo pang matuto ng higit tungkol sa mundo ng aerospace engineering at electronic warfare, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notifications. Mangyaring ibahagi rin sa iba ang ipinagmamalaking tagumpay na ito ng teknolohiya ng radar ng Timog Korea na pinuri ng Amerika at ginulat ang buong mundo. Sa susunod na episode, lilipat ang ating entablado mula sa langit patungo sa karagatan. Hihimayin natin ang siyentipikong prinsipyo ng higanteng phased array radar sa Aegis destroyers at ang ultimate weapon system para harangin ang mga anti-ship missiles ng kalaban. Abangan ang isa pang kwento ng radio warfare sa ibabaw ng dagat. Ang natalakay natin hanggang ngayon ay dulo lamang ng yelo ng AESA radar. Pasukin natin ang mas malalim na kurso. Kanina nang ipaliwanag ko ang beam steering, sinabi ko na pinapalitan nito ang phase. Paano nga ba nagagawa ang phase change na ito ng pisikal? Kapag dumadaan ng microwave sa waveguide, gumagamit ng paraan tulad ng paglalapat ng magnetic field sa mga ferrite elements o pagkontrol sa haba ng landas ng radio waves gamit ang semiconductor switches. Kapag humaba ang landas, mahuhuli ang pagdating ng radio wave at kapag umikle, mas maagang darating. Ang napakaliit na pagkakaiba sa distansya na ito ang lumilikha ng time difference at kalaunan ay ang phase difference. Ang dami ng kalkulasyong kailangan para i-on at i-off ang mga switch sa bawat isa sa higit 1,000 modules sa antas ng 1 trillionth ng isang segundo para makagawa ng perpektong wavefront ay hindi kayang isipin. Ang kumokontrol dito ay ang utak ng radar, ang Beam Steering Controller BSC-F. Hindi lang ito nagpapaputok ng beam ayon sa nakatakdang pattern. Sa real-time, kinakalkula nito ang pinakamagandang hugis ng beam based sa napiling misyon ng piloto. Kapag nag-i-scan sa malawak na lugar, pinapakalat nito ang beam ng malapad at kapag mahigpit na sinusubaybayan ng isang partikular na target, pinapatalas nito ang beam na parang karayom. Binabago nito ang hugis ng radio waves na parang nagmamasa ng luwad. Dagdag pa rito, may isa pang sikretong armas panghuli sa mga stealth drones. Ito ay ang Synthetic Aperture Radar SAR mode. Ang function na ito ay pangunahing ginagamit para hanapin ang mga target sa lupa. Habang lumilipad ang fighter jet, tuloy-tuloy itong nagpapadala ng radio waves pababa at pinagsasama-sama ang mga bumabalik na signal. Kahit maliit ang antena, nakakalikha ito ng epekto na parang may isang higanteng virtual antenna na kasing laki ng distansyang inilipad ng eroplano. Gamit ang SAR technology, kahit madilim ang gabi o makapal ang ulap, malinaw nitong nakikita at nakukunan ng litrato ang mga estruktura, gumagalaw na sasakyan at maging ang mga nakaparadang stealth drones sa base ng kalaban. Di tulad ng mga optical camera na apektado ng panahon, tumatagos sa ulap ang radio waves. Kahit pa itinago ng Iran ang base ng kanilang drones sa kailaliman ng bundok, hindi sila makakatakas sa paningin ng AESA radar.
Bumalik tayo sa senaryo ng labanan sa himpapawid. Ipagpalagay natin na ang stealth drone ng kalaban ay susubukang lumipad ng napakababa o gagawa ng terrain following flight upang makaiwas sa ating radar. Ang radio waves ng radar ay natural na tuwid lang kaya hindi nito nakikita ang mga bagay na nagtatago sa kurba ng mundo o sa likod ng mga matataas na bundok. Maingat na gagamitin ng kalaban ang blind spot na ito, ang pisikal na anino ng radar. Ang mga lumang ground radar o mababang klaseng radar ng fighter jet ay walang magagawa sa taktikang ito. Dahil kapag tumingin mula itaas pababa, ang napakalaking radio noise o ground clutter na tumatalbog mula sa lupa ay ganap na naglilibing sa signal ng target. Ang pagtukoy sa napakaliit na signal ng drone mula sa napakalaking reflection ng kabundukan ay mas mahirap pa kaysa paghahanap ng karayom sa limpak-limpak na dayami. Subalit ang look-down capability ng AESA radar ay nag-improve ng napakalaki. Ito ay salamat sa nabanggit na ultra-high-speed data processing at tumpak na beam steering. Ang ASESA ay nagpapadala ng napakakitid at matalim na beam pababa upang paliitin ang reflection ng lupa at ina-analyze ng real-time ng processor ang data para burahin ng mathematically ang mga signal mula sa hindi gumagalaw na lupain. Sinusunog nito ang dayami na tinatawag na ground clutter. Bukod pa rito, meron tayong malakas na network technology na tinatawag na data link. Kahit hindi makita ng isang KF, 2 ang kalaban dahil nakatago sa bundok, maaari nitong matanggap ng real-time ang coordinates ng kalaban na nakita ng isang early warning aircraft o kasamahang jet na lumilipad sa ibang altitude. Kahit wala sa sarili mong radar, maaari mong matukoy ang posisyon ng kalaban gamit ang radar data ng iba at magpaputok ng missile. Ito ang tinatawag na network-centric warfare. Ang buong sumusuporta sa kakayahang ito sa network warfare ay ang communication function ng AESA radar. Ibinubukod nito ang ilang bahagi ng libu-libong modules bilang communication antenna upang magpadala at tumanggap ng encrypted data sa mga kaalyado gamit ang malaking bandwidth. Tumatawid ito sa communication jamming ng kalaban at lumilikha ng napakabilis na broadband network. Ang radar ay hindi lamang nagsisilbing mata na naghahanap sa kalaban kundi pati bibig at tainga para makipag-usap sa mga kaalyado. Pag-usapan pa natin ng mas malalim ang Radar Cross-Section RCS. Ang mga stealth drone ay dinisenyo na may mga kanto o kaya ay may disenyo kung saan nag-iisa ang pakpak at katawan upang mabawasan ang pag-reflect ng radio waves. Bukod dito, ang ibabaw ay pinapahira ng espesyal na radar absorbent material RAM coating na ginagawang thermal energy ang radio wave energy upang higupin ito. Dahil dito, lumilitaw lamang sila na kasing laki ng isang ibon sa mga lumang radar screen, ngunit walang perpektong stealth. Para lumipad, kailangan ng air intake at exhaust at kailangan din ng espasyo para sa mga armas. Kahit anong kapal pa ng coating ang ilagay, tiyak na may kahinaan kung saan magre-reflect ang radio waves mula sa isang partikular na frequency band o anggulo. Sinasamantala ng AESA radar ang kahinaang ito. Nagpapadala ito ng pinaghalong beam sa iba't ibang frequency bands para walang awang hanapin ang maliliit na siwang na hindi na itago ng kalaban. Dito muling nangingibabaw ang gallium nitride semiconductor upang makapagpalabas ng iba't ibang frequency ng sabay-sabay ng may napakalakas na output. Kailangan ng matinding power. Kung lumang gallium arsenide pa ito, agad itong mag-overload at masusunog ang module. Ngunit ang gallium nitride na matibay sa init at napaka-efficient sa kuryente ay kayang gawin ang matinding misyong ito. Ito ang sandaling napatunayan na ang kakayahan ng Timog Korea sa semiconductor ay ang pinakapuso ng pambansang lakas militar. Ang bentahe sa teknolohiyang ito ay nagpapabago sa paradigm ng mga armas. Kung dati ang mas mabilis at mas mataas lumipad na fighter jet ang pinakamahusay, ngayon ang panalo ay nakadepende sa kung sino ang may mas matalinong radar. Kahit na napakahusay lumipad ng isang jet, kung hindi nito alam ang lokasyon ng kalaban, hindi ito makakapagpaputok ng misil. Ngunit kahit medyo kulang sa mobility, kung matutukoy mo ang kalaban ng mas maaga gamit ang AESA radar, maaari kang magpaputok ng long-range missile bago ka pa niya makita at saka ka makakatakas. Ito ang dahilan kung bakit kinikilala ang light attack aircraft na FA-50 ng Timog Korea bilang isang tunay na halimaw sa pandaigdigang merkado. Dahil ito ay hango sa isang trainer jet, limitado ang weapon capacity at flight range nito kumpara sa mga malalaking fighter jets. Ngunit nang lagyan ito ng compact AESA radar, nagkaroon ng FA-50 ng paningin na kasing kalas ng mga malalaking fighter jet. Nagdulot ito ng nakakatakot na synergy effect na parang nilagyan ng mata ng agila ang isang mabilis na lobo. Ito ay lalong nakakaakit sa mga bansang kailangang magbantay sa napakalawak na teritoryo o karagatan tulad ng Poland, Malaysia at mga bansa sa gitnang silangan.
Mas praktikal at matipid sa taktika ang pagpapatakbo ng maraming FA-15 na mababa ang maintenance at may napakahusay na detection capability dahil sa AESA radar kaysa bumili ng maraming mamahaling twin-engine fighter jets para makabuo ng mahigpit na surveillance network. Isang matalinong pag-atake ng K-Defense sa niche market. Balik tayo sa puso ng teknolohiya para bumuo ng partikular na senaryo kung paano gumagana sa tunay na labanan ng AESA radar. Isang pormasyon ng Air Force ng ating bansa ang lumipad para sa isang strike package mission sa kailaliman ng teritoryo ng kalaban. Ang target ay isang mahalagang bunker ng kalaban na nakatago sa bundok. Sa prosesong ito, haharapin natin ang 3 banta interceptor jet sa himpapawid anti-aircraft missile sa lupa at palihim na lumalapit na stealth drones. Sa panahon ng mechanical radar, kailangang hati-hatiin ng mahigpit ang trabaho ng mga jet sa pormasyon. Ang jet number 1 ay magmamasid sa himpapawid. Ang number 2 ay magbabantay sa lupa at ang Nomo 3 ay maghuhulog ng bomba. Kung masira o pabagsakin ang Nomor 1, ang buong grupo ay mabubulag sa mga banta sa himpapawid na magdadala ng malaking panganib. Ngunit dahil sa AESA radar, nagbago na ang lahat. Lahat ng KF-21 fighter jets sa pormasyon ay sabay-sabay na nagmamasid sa langit, lupa at dagat gamit ang kani-kanilang AESA radar. Dahil sa multitasking ng libu-libong modules ng isang jet, ay kayang humarang sa himpapawid, mag-map ng lupa at mag-guide ng missile ng sabay-sabay. Kahit na bumagsak ang isa sa kanila, agad aayusin ng iba ang kanilang radar beams para takpan ang nawalang pwesto. Isang tunay na organic defense network. Sa pagkakataong ito, nagpadala ng malakas na jamming signal ang air defense base ng kalaban para sirain ang ating mga radar. Ang radio jamming ay parang pagpapatunog ng malakas na sirena para hindi tayo magkarinigan. Ngunit hindi natataranta ang AESA radar. Agad nitong inisa-isa ang high-level electronic defense na tinatawag na null steering. Ito ay isang teknolohiya na kabaligtaran ng ginagamit sa interference. Kinakalkula ng null steering kung saan nanggagaling ang jamming signal at nagpapadala ng alon mula sa ating antena na may eksaktong kabaligtarang phase. Eksaktong pareho ito sa prinsipyo ng noise-canceling earphones. Ang malakas na pulang alon ng kalaban at ang asul na pangkanselang alon natin ay magbabanggaan sa himpapawid na lilikha ng perpektong destructive interference at tuluyang mawawala ang jamming signal ng kalaban bago pa man ito umabot sa ating receiver. Imbes na majam, babalik ta rin ng KF-21 ang sitwasyon at tutukuyin kung saan nanggaling ang jamming signal ng kalaban. Kinakalkula ng libu-libong modules ang oras ng pagdating ng mga maliliit na signal para eksaktong makuha ang 3D coordinates ng base ng kaaway. Ang pagjamming ng kalaban ay naging isang suicide move na naglantad sa mismong lokasyon nila. Huhulugan ito ng mga precision-guided bombs at ang radar base ng kalaban ay malalaman ng apoy. Matapos mawala ang banta sa lupa, isang stealth drone ng Iran ang palihim na sumusubok umatake sa likuran natin. May pinakawalang infrared homing missile ang drone. Sa puntong ito, may detect ito ng missile approach warning system sa likod ng KF-21 at ipapasa agad ang data sa radar system. Agad na ililipat ng AESA radar ang ilan sa daan-daang modules nito na nakaharap sa unahan para protektahan ang likod at gilid. Ngunit paano dedepensahan ang likod o gilid kung nakapirmi sa harap ang antena? Pinag-aaralan na ngayon sa mga modernong fighter jets ang conformal antenna technology kung saan ang maliliit na AESA array antennas ay hindi lamang inilalagay sa nguso kundi nakakalat din sa unahan ng pakpak o sa gilid ng katawan. Sa ganitong paraan, ang buong eroplano ay magiging isang higanteng 360-degree all-around radar sensor na magiging tunay na stealth hunter. Tulad nito, ang AESA radar ay hindi lamang matang malayo ang nakikita kundi parang AI brain na namamahala sa pag-atake at pag-survive ng fighter jet. Kusang ina-analyze ng system ang mga data, inaalam kung ano ang pinakamapanganib na target, dinedepensahan ng sarili mula sa electronic attacks ng kalaban at nagbibigay ng suwestiyon sa piloto para sa tamang oras ng pag-atake. Hindi na kailangan ng piloto na pawisan para intindihin ang komplikadong radar screen. Makakapag-focus na lamang siya sa paggawa ng desisyon at taktika. Balik tayo sa pandaigdigang merkado ng depensa. Matagal nang hawak ng Amerika ang pandaigdigang merkado gamit ang kanilang F-35 stealth fighters. Ngunit masyadong mahal ang F-35 astronomical ang maintenance cost at mahirap patakbuhin dahil sa mahigpit na control ng US. Bukod pa rito, maraming nakapilang orders na kahit umorder ka ngayong taon pa ang hihintayin bago may deliver. Mahirap itong abutin ng mga bansang may agarang banta sa seguridad. Dito eksaktong pumasok ang FA-50 at KF-21 ng Timog Korea para punan ng malaking blanco sa mid-tier at low-tier fighter market.
At ang matagumpay na pagdevelop ng sariling AESA radar ang nagbigay ng pakpak dito. Dati kahit na sa atin gawa ang eroplano, kailangan nating mag-import ng radar mula US o Israel, kaya kailangan pa nating humingi ng pahintulot sa kanila tuwing mag-export dahil sa mga regulasyon. Ngunit dahil nakagawa tayo ng sariling radar, naputol na ang kadenang iyon. Nakamit natin ang tunay na kalayaan sa pambansang depensa at pag-export ng sandata na makapag-export ng pinakamagandang fighter jets na gawa sa ating sariling teknolohiya sa bansang gusto natin at sa oras na gusto natin. Ang dahilan kaya bumili agad ang Poland ng 12-dosenang FA-10 at pinili ng Malaysia ang K-Defense ay dahil sa malalim na tiwala sa isang bansang may sariling core technology. Bukod pa rito, hindi lang sa aviation limitado ang epekto ng teknolohiyang ito. Ang malakas na beam steering at data processing algorithms na kayang sumunod sa daan-daang target sa himpapawid ang nagiging pangunahing basehan para sa malalaking multifunction phased array radars na inilalagay sa Next Generation Aegis Destroyers NG Navy. Ang kalasag ng Navy para harangin ang 12-dosenang anti-ship missiles ng sabay-sabay ay extension rin ng teknolohiyang AESA na ito. Ganito rin sa lupa. Kapag umuulan ng ballistic missiles o artillery shells mula sa kalaban, imposibleng matukoy at gabayan ng mga Patriot o Chongong missile sa ere kung wala ang teknolohiya ng AESA radar. Kaya ang pagdevelop ng AESA radar ng Timog Korea ay hindi lang simpleng paggawa ng pyesa para sa jet kundi isang dakilang tagumpay na nagbigay ng utak sa Trinity Defense Network na nagbabantay sa langit, lupa at dagat ng Timog Korea. Madalas tayong namamangha sa hitsura ng armas sa lakas ng pagsabog ng misil o sa astig na paglipad ng jet. Ngunit ang tunay na tagumpay sa digmaan ay dinedesisyonan sa hindi nakikitang mundo ng radio waves sa loob ng nanometer size na semiconductor circuits, ang matinding labanan ng mga elektron sa bilis na 1/trillionth ng isang segundo at ang paglampas sa limitasyon sa materials engineering upang pagtagumpayan ang napakatinding init, ito ang tunay na mukha at pinakakamangha-manghang bahagi ng agham ng modernong armas. Nang hindi ibinigay sa atin ng Amerika ang teknolohiya, marami ang naging pesimista at sinabing mabibigo tayo. Dahil kahit ang mga mauunlad na bansang may ilang dekada ng karanasan ay paulit-ulit na nabigo sa paggawa ng AESA radar. Ngunit ang mga siyentipiko ng Timog Korea ay hindi natulog. Inulit nila ang libo-libong simulation at pagkabigo sa loob ng laboratorio. Kapag nasunog ang module, nagdi-design sila ulit. Kapag pumalya ang algorithm, nagpupuyat sila para mag-code ulit. Ang resulta ng determinasyong iyon ay ngayon lumilipad na sa himpapawid. Kahit na napakahusay pang magtago at humigop ng radio waves sa mga stealth drones ng Iran sa mga bundok, hindi sila makakaiwas sa libu-libong ginintuang mata na ginawa ng semiconductor technology at radio physics ng Timog Korea. Ang ating teknolohiya ay hindi na lamang pang depensa kundi naging sentro ng lakas upang baliwalain ang mga provokasyon ng kaaway. Ang higanteng pag-unlad na ito sa teknolohiya ay hindi nangyari dahil lang sa pagbuhos ng budget. Ito ay bunga ng investment sa basic science, matibay na infrastruktura sa industriya ng semiconductor at higit sa lahat ang misyon at paninindigan ng mga defense scientists na protektahan ang ating bansa gamit ang sariling lakas. Ngayon nasaksihan natin ang rurok nito, ang nakamamanghang pisika ng radio wave phases at thermodynamics. Oras na para ibuod ang lahat. Kung ang lumang mechanical radar ay parang flashlight na inililibot sa madilim na kwarto, ang AESA radar ay parang pag-on at pag-off ng libu-libong LED bulbs ng sabay-sabay. Kahit hindi gumagalaw ang antena kahit 1 milimetro, mabilis nitong inascan ang buong langit sa bilis ng liwanag gamit ang electronic manipulation ng radio angles. Kahit pabalutan ng radio-absorbent paint ang mga stealth drone ng Iran at palihim na magtago sa bundok, walang silbi ito. Ang fighter jet ng Timog Korea na may AESA radar ay gagamit ng frequency hopping at multi-beam scanning ng libu-libong beses kada segundo mula sa malayo para walang awang hulihin ang maliit na signal na ito. Sa kalagitnaan ng katahimikan, hindi man lang malalaman ng kalaban na nakita na sila bago sila tamaan ng ating misil. Hindi ito simpleng pagdetect lang. Ang Huygens Principle na nagbabago sa phase ng radio waves ang thermodynamics ng gallium nitride na tumitiis sa daan-daang antas ng init, ang high-speed data algorithm na nagkalkula sa libu-libong target ng sabay at ang null steering na nagbubura sa jamming ng kalaban. Ang pinakamagandang teknolohiyang binuo ng tao ay nakakulong sa loob ng maliit na radom na ito. Ang pintong isinara ng Amerika sa atin, hindi tayo nawala ng pag-asa. Sa halip, gumawa tayo ng mas malaki at mas matibay na pinto gamit ang ating sariling lakas at ibinukas natin ito ng maluwang. Ngayon, sa pamamagitan ng pintong iyon, lumilipad ang mga pinakamodernong fighter jets ng Timog Korea papunta sa kalangitan ng gitnang silangan at Europa
Sa walang awang labanan ng modernong digmaan ng K-Defense ay nagtataglay na ngayon ng pinakamalakas na mata ng Diyos. Hindi na teknolohiya ng ibang bansa ang nagbabantay sa ating kalangitan. Ang mga semiconductor circuit na pawisang idinisenyo ng ating mga mananaliksik at ang mga software algorithm na isinulat ng ating mga inhinyero ang nagpoprotekta sa himpapawid ng Timog Korea ng walang anumang butas. Ang asul na wave na nagmumula sa libu-libong golden modules ay kumakatawan sa dangal at hindi matinag na paninindigan ng teknolohiya ng Republika ng Korea. Kumusta ang ating malalim na pagsusuri sa AESA radar kasama ang pandaigdigang ekonomiya? Nakakabilib na ang isang simpleng metal plate na radar pala ay may tinutugtog na komplikado at magandang symphony ng radio physics at semiconductor engineering, hindi ba? Kapag naintindihan na ang prinsipyo sa aghamang isang malamig na armas ay nagiging isang dakilang obra maestra ng katalinuhan ng tao. Kung ang videong ito ay nagpakita kung paano binabago ng teknolohiya at determinasyon ng Timog Korea ang pambansang depensa, mangyaring i-click ang like button ngayon. Ang inyong suporta ang pinakamalaking lakas at enerhiya namin sa paggawa ng mas malalim at dekalidad na military science documentaries. Gusto rin naming marinig ang inyong malalim na pananaw. Ano sa tingin niyo ang pinakamahusay na weapon system ng K-Defense ang AESA radar ba na natalakay natin ngayon o ang K9 Thunder o K2 Black Panther tank? O baka gusto ninyong ibuod sa isang pangungusap ang pagkakaiba ng mechanical at AESA radar gamit ang inyong sariling analohiya? Mangyaring ibahagi ang inyong mga ideya sa comment section. Kung gusto niyo pang pag-aralan ng mundo ng aerospace engineering, electronic warfare at ang agham sa likod ng mga modernong armas, huwag mag-atubiling i-click ang subscribe at i-on ang notifications. Ibahagi rin po sa iba ang nakakabilib na tagumpay ng teknolohiya sa radar ng Timog Korea na pinuri kahit ng Amerika at gumimbal sa mundo.